Isang araw sa isang malayong lugar sa Pilipinas, may isang masamang kalabaw na naglalakad sa bukid. Ang kalabaw na ito ay laging nagpapakasama sa mga ibang hayop at palaging nagpapakabastos. Hindi niya pinapansin ang mga kahilingan ng ibang hayop at palagi siyang nagmamalabi sa paggamit ng mga likas na yaman. Sa kabilang banda, may isang mabuting dinosaur na nakatira sa isang kakahuyan malapit sa bukid. Ang dinosaur na ito ay mabait at mapagmahal sa mga kapwa hayop. Palaging handang tumulong at magbigay ng payo sa mga nangangailangan. Hindi niya pinapabayaan ang kanyang mga responsibilidad at palaging nagtataguyod ng kapayapaan at katarungan. Isang araw, nag-cruise ang landas ng masamang kalabaw at mabuting dinosaur. Sa una, nag-aaway sila dahil sa kanilang magkaibang pananaw sa mundo. Ngunit sa bandang huli, natutunan nilang magkaunawaan at magtulungan. Sa paglipas ng panahon, naging magkaibigan ang dalawa. Natutunan ng masamang kalabaw ang kabutihan at pagmamahal mula sa mabuting dinosaur. Sinikap niyang baguhin ang kanyang mga kilos at maging mabuting halimbawa sa iba pang hayop. I-translate natin ito sa Ingles. Once upon a time in a distant place in the Philippines, there was a wicked carabao walking in the field. This carabao always accompanied other animals and was always rude. He ignored the request of other animals and always abused the natural resources. On the other hand, there was a good dinosaur living in a forest near the field. This dinosaur was kind and loving towards fellow animals. He was always ready to help and give advice to those in need. He never neglected his responsibilities and always promoted peace and justice. One day, the paths of the wicked carabao and the good dinosaur crossed. At first, they fought because of their different views of the world. But in the end, they learned to understand and help each other. As time went by, the two became friends. The wicked carabao learned goodness and love from the good dinosaur. He tried to change his ways and become a good example to other animals. Noong unang panahon sa isang malayong lugar sa Pilipinas, may isang masamang kalabaw na naglalakad sa bukid. Ang kalabaw na ito ay hindi katulad ng ibang kalabaw na nagtatrabaho ng maayos at nagtutulong-tulong sa mga magsasaka. Sa halip, siya ay mapanira at mapang-abuso. Sa tuwing may mga magsasaka na nagtatrabaho sa bukid, siya ay pumapatay sa kanila ng walang awa. Ngunit sa kabilang dako, may isang mabuting bakahanang nagliligtas sa mga magsasaka mula sa masamang kalabaw. Ito ay isang matapang na bakang handang ipagtanggol ang mga magsasaka mula sa kapahamakan. Sa bawat pag-atake ng masamang kalabaw, ang mabuting baka ay lumalaban upang iligtas ang mga magsasaka mula sa panganib. Ngunit sa huli, natutunan ng masamang kalabaw ang kahalagahan ng paggalang at pagmamahal sa kapwa. Sinimulan niyang baguhin ang kanyang mga kilos at itigil ang pagpatay sa mga magsasaka. Dahil sa impluwensya ng mabuting baka, nagbago ang kanyang pananaw at naging mabuting halimbawa sa ibang hayop. I-translate natin ito sa Ingles. Once upon a time in a distant place in the Philippines, there was a wicked carabao walking in the field. This carabao was unlike other carabaos who worked diligently and helped the farmers. Instead, he was destructive and abusive. Whenever there were farmers working in the field, he would mercilessly kill them. But on the other side, there was a good cow who saved the farmers from the wicked carabao. It was a brave cow that was willing to defend the farmers from harm. Every time the wicked carabao attacked, the good cow fought to save the farmers from danger. But in the end, the wicked carabao learned the importance of respect and love for others. He began to change his ways and stop killing the farmers. Influenced by the good cow, his perspective changed, and he became a good example to other animals.